Hello! Ako po si Madam P at reading natin for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko naman talaga makukuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. Pero okay lang yon, may mga next readings pa tayo. If you want, pwede kang magpabook ng personal reading doon sa aking Facebook page, Madam P. Ayan, i-search mo na lang yan. Madam Space P space pa sa dulo. Okay, or lagay mo hashtag Libra Philippines para mas madali mo yung ma-search. Okay, what do we have here for the sign of Libra? So by the way, may mga scammer nag-aanyo or nagpapakilala silang ako. Huwag kayo maniniwala basta sa kanila. Basta masasabi yung scammer, pag account yung gamit at hindi page, mag-iba yon. Yung account, pwede sila mag-add ng mga tao. And at the same time, usually, pag account, kasi meron akong mga scammer na ina-add yung mga follower ko eh. Ayun, tapos i-message nila. So, pag kayo ay inad or message, kasi hindi namin gawain yon, ako at ang aking mga admin, hindi kami para mag-message sa mga follower ng page, no? Hindi namin gawain yon. So, anyway, let's start what we have here for the sign of Libra. Meron nga pala akong pinost na video, latest video is yung pagtatapat ng planet of Saturn at saka Neptune sa sign of Aries, anong maaaring maging effect sa'yo. Ay, sorry, hindi ba nakasama yung Libra doon sa na-post ko. Anyway, yung latest post ko, bukod doon ay yung ang tawag dito. Sorry, hindi pala kasama yung Libra doon. But anyway, ang latest post ko is yung yung tawag dito. Nung time na kinausap ako ni Lord, narinig ko yung boses niya, so kunento ko kung ano yung experience ko nung time na yon. Hopefully mapanood mo. Comment mo naman doon kung galing ka sa video na to. Sobrang ma-appreciate ko guys kasi sobrang natutuwa ako eh. Pag yung mga naka-follow sa akin, talagang fina-follow din nila ako sa ibang sa ibang platforms, okay? You do over the Six of Pentacles, Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, King of Wands. Ayan, bottom of the deck. Okay. Libra. Nakakita ko ng surprise sa'yo na parang hindi mo inaasahan. The Eight of Swords, yung iba sa inyo, pwedeng iba sa inyo stuck sa isang situation. Hindi pa malinaw kung ano yung situation, pero gusto ko kasi muna, bago ko linawin ito, gusto ko munang intindihin or mas mabigyan ng message itong Six of Pentacles kasi parang may gusto pa siyang sabihin. So, si Six of Pentacles, nakikita natin, currently, you are preparing yourself. Pwede nga iba sa inyo, may mga bagay kang ginawa or actions na binago sa sarili mo. Yung iba, pwede may mga ginawa ka sa sarili mo, kung paano may present yung sarili mo sa mundo. Maybe through online or maybe through personal, no? Na pwedeng yung way mo ng pananamit, medyo binago mo, inayos mo, mas pinaganda mo, or yung iba, pwedeng sa online, pwedeng mas inayos mo yung iyong Facebook profile, yung iba sa inyo, ganun, ano? And then, whatever you did, na changes, kasi, sa online, yun na yung pinaka-muka natin, eh. Yun na yung pinakakakatawan sa atin, yung profile mo, no? Yung Facebook profile mo, TikTok profile mo, yun na yung kakatawan sa'yo eh. So, yung iba, pwede may mga changes kang ginawa doon sa mga nabanggit ko. Okay, yung iba naman, pwedeng sa personal, sa physical, sa katawan mo, sa itsura mo, way mo ng pananamit, way mo ng pagme-makeup, or whatever you did para
magkaroon ng mas magandang pagtingin sa yung ibang tao. Kung ikaw ito, nakakita tayo ng bunga or magandang ibabalik sa'yo. You know, kasi alam mo, nagpapakita sa akin itong picture na to. As you can see, there's a child here. At para siyang, you know, yung Halloween, meron tayong trick or treats. Trick or treats na tinatawag sa Halloween. And as you can see, itong bata dito, parang siya nag-costume, di ba? Nag-prepare siya para makuha niya yung treats or yung mga candies or mga biskwit dito sa picture. Diba? And that's what I can see sa iyo. You're doing something na makukuha mo yung attention, yung admiration ng ibang tao na hindi mo ine-expect at magiging maganda ang resulta nito sa'yo. Guys, ito tayo ha, ipasok natin yung astrology. Astrology is Libra is ruled by the planet of Venus. Okay? So, ngayon, gusto kong gumamit ng crystal for this and I will be using this crystal. Ayan. I'll be using this crystal. So, imagine this is the planet of Venus. Okay? Ito si planet of Venus, which is, si Libra is ruled by the planet of Venus. Okay? Ngayon, Venus, yung planet na ito, nag-a-attract yan. Nagmamagnet. And also, Venus is the planet of love and beauty. So, the more na, lalo ka na dahil ikaw ang, pag sinabi natin ruling planet, ito yung pinaka mas makaka-apekto sa'yo. Yung galaw at yung pinaka-planetang Venus. Ngayon, ibig sabihin, imagine you are the planet of Venus. Ikaw si Venus. Maa-attract mo yung mga bagay na gusto. Venus kasi hindi siya para humabol. Hindi siya para kunin yung isang bagay. Mga attract siya. Lumapit kayo sa akin, parang ganyan. Or kusang lalapit sa iyo yung mga bagay na gusto mo, the more you love yourself, the more na mas pinagaganda mo sarili mo, babae ka man, lalaki, or LGBTQIA+. Nagiget mo yung point? So, kung ikaw ay magiging si planet of Venus, you will attract a lot of money, blessings, at saka love, kasama yan. The more you make yourself pretty, the more you love yourself. And yun yung nakikita natin dito kasi inaayos mo sarili mo eh. Diba? Now, you are attracting a lot of positivity, a lot of blessings, na kaya mo na-attract yun, kaya mo nakuha yun, kasi natutunan mong ayusin ang sarili mo. Nagiget mo yung point? Sa'yo na-apply yung tinatawag nating hindi ko nasa dulo ng dila ko, hindi ko mabanggit. Parang anong tawag doon? I-comment mo dyan yung kung alam mo. Parang ano eh, pretty benefits or ano tawag dito? Parang magbe-benefit ka if you're pretty, if you're looking pretty, parang ganon. Anyway, comment mo na lang dyan sa baba. Hindi ko mabanggit eh. Alam ko yun. Nasa dulo ng dila ko, hindi ko mabanggit. Alam mo naman, may pagkasaulyanin talaga ako. Anyway, and I'm sure yung iba sa inyo makaka-relate kasi Libra sila yung sign na isa sa mga ulyanin. Libra, Gemini, Aquarius, yan, mga air sign. Air sign. Parang hangin.
Mamaya-maya yung mga nalaman mo or yung mga sinabi sa'yo, mamaya nalimutan mo na. Yung gano'n talaga. Anyway, main energy naman ng person na nakakonect mo. You do have here the Knight of Pentacles and the Wheel of Fortune. Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. Nakakita tayo dito ng person. I feel like meron siyang gustong i-offer sa'yo. And the Wheel of Fortune is, this could be an offer that could change your life. Diba? Eto ngayon ko lang nakita si Wheel of Fortune na naka-sign siya ng 3 or parang ganun, symbol. Kasi I'm not sure kung kita mo dito sa picture. Ayan, nakaganyan siya. So, ang nakikita ko doon is 3 of Cups. I don't know why. Pero nung nakita ko yung sign, ang unang nagpakita sa akin is a 3 of Cups. Which is nagpapakita siya ng reconciliation. So, this could be a person in the past, pero yung iba hindi. This could be a new person. It doesn't matter. It could be a past or new person. Knight of Pentacles, nakita tayo ng offer mula dito sa taong ito. Okay? And Nine of Pentacles, lumalabas siya like a salesman. Or maybe this person is a kind of a salesperson, of course, regardless of the gender. Sinabi kong salesman. Pero it could be babae, LGBTQIA+, alam niyo na yon. But anyway, ano yung emotions niyo sa isa't isa? Spirit guides, angel guides, please tell me. Five of Pentacles, okay. For now, medyo marami ka kasing pinagkakaabalahan na yung iba sa inyo pwedeng may problem na may kinalaman sa legal. Pwede may mga financial problem ka or may mga mga pinagdadaanan ka na usaping legal ha. Yung iba pwedeng Queen of Pentacles, maybe may kinalaman sa business or maybe particular tax or may kinalaman sa loan, pautang, utang or may kinalaman sa ang tawag dito? Dokumento, yung mga ganyan. So, pwede may mga problem ka pinagdadaanan dito. Yung iba, nagkakos ito sa ng stress, of course, problem yun, di ba? So, money problems, majority ng iba sa inyo. But, nakikita natin you're still holding on. Wala akong nakitang emotion sa'yo kasi ngayon iba sa inyo, it could be you're dealing with a new person. So, pagdating sa emotions mo, mas nakikita natin focus ka sa mga problema mo ngayon and regarding dito sa person na to, maybe yung iba wala ka pang idea sa kanya. If this is a past person, new person, pareho na pwedeng wala kang masyadong idea dito sa person na to. So, you're focusing on yourself. Ganun na nga eh. Kaya nga, may mga ginagawa ka ngayon. And part of that, mga ginagawa mo is yung mga pagkukunwari na rin. Kasi pagkukunwari na parang okay ka lang. Alam mo, okay lang yun. Siyempre, alam ka naman problemado ka na, problemado pa yung tsura mo, di ba? Yung iba sa inyo, hindi halata na ikaw ay may problema at hindi malalaman ng mga tao yun sa paligid mo. And maybe, magaling ka kasi magtago. And at the same time, hindi ka naman kasi para sabihin sa kanila, hello, alam nga namang alamin pa nila yung buhay mo or what. Di ba? So, ayan, may mga issues ka ngayon and you're focusing on that. So, tell me about this person, emotion niya sa'yo. Spirit guides, angel guides, please tell me. Spirit guides, angel guides for the sign of Libra. Sobrang love na love ko kayo, guys. Thank you for, pag-follow sa akin, pag-subscribe sa akin. Kasi tutuwa ako lalo doon sa ibang Libra. Nagko-comment pa talaga sila sa ibang channel ko para sabihin na, Madam Libra naman. Ayun, to the point na
Honestly, hindi na ako makapag-reading dun sa ibang channel and ibang sign. Kasi sobrang dami ko na pong mga pinagkakabalahan. Yan, marami may alam niyan sa akin na meron din ako mga ibang negosyo. So, kung ano yung talagang humihipo ng puso ko, which is one is Libra nga. Ayun yung nafo-focusan ko, 'di ba, ng reading. Yung iba nahingi rin ng reading sa akin na sana meron din ganon, ganyan. Ibang zodiac signs. Pero, alam mo yun, hindi ko kasi rin gusto yung, yung way maybe yung way ng pagsabi nila. Honestly parang nande-demand. Like, I don't know, maybe kasi masyadong mabait yung mga Libra, so that's why. Kaya yung approach nyo sa akin iba. Compared dun sa ibang sign na pag humingi sila ng sign F, iba yung pagkakasabi. Anyway, masyado na ako mapoka sa part na yon. Hayaan mo na, ikaw naman. Ace of Swords and the World, yan. Major Arcana na naman, nakita mo the World. That card is also a Major Arcana dito sa bottom of the deck. Yeah, yung iba, this could be a new person. Pwedeng malayo pa nga itong person na to. If this is a past person, ganun din. Pwedeng malayo pa siya sa'yo. And, kaya siya lumalabas dito sa reading mo kasi with the Death card, pwedeng may mga ending na nangyayari or mangyayari pa lang sa kanya. So, of course, this is general reading. So, may mangyayari or nangyayari na ending sa kanya. Page of Pentacles, this could be financial problem din, ganun. Kaya nga may offer siya. So, pwedeng yung offer niya, alam mo yon, pwedeng both of you mag-start yung connection or yung relationship ninyo as may usap regarding money, something like that. So, pwedeng this person wants to offer you something, ganto ganyan. Anyway. Past person or new person, tell me more about this person. So, wala tayong makuha sa emotion dito. Yeah, the King of Pentacles and the King of Swords. Yan. Dalawang king na yan. You are the Queen of Pentacles. 12 Swords. Iba sa inyo, pwede may choices ka pagdating sa love in the near future. Yeah, may choices ka dito. Lalo na with the Two of Swords. I'm feeling like yung iba sa inyo pwede magkaroon ng relationship na hindi siya okay sa una. Like, kahit anong piliin mo or sino yung piliin mo, lagi siyang, lalo na kung ganun na yung story mo in the past Lalo na kung ganun na yung story. Kasi sa astrology, may mga paulit-ulit na mangyayari lang dyan. Especially kung yun na talaga nakasulat sa chart mo or yung pinaka-placement ng planets ng pinanganak ka. Halos magiging the same yung story. For example, sa love, ang story is etong partner or mga nagiging partner mo laging sa una hindi nagiging okay yung connection or relationship. Ninyo or maraming sagabal or maraming may ayaw. Pwedeng ganun. Or yung relationship is laging secrets. So, ganun din. Pwedeng lumabas na ganun. The same story. Relationship, pwedeng magsimula siya as secret relationship. Ganun.
Take only what resonates, guys. Of course, it depends sa mga kanya-kanya ninyong situation. So, what will happen in the near future outcome for you, Libra? For the sign of Libra. The Four of Cups, ayan. The Eight of Pentacles. Dahil pangalawang beses na nagpakita ng Eight of Pentacles sa akin. Seven of Wands and the Four of Wands. Okay. Yan. Dumadating na yung point yung iba sa inyo, hindi mo alam kung ano gagawin mo, hindi mo alam kung anong choices, or anong pipiliin mo dun sa mga choices na yan in the near future. You're focusing on your career. Eight of Pentacles, nakikita natin dito yung pagiging hardworking mo, focus ka sa trabaho, etc. So, okay lang. The Four of Wands and the Seven of Wands, in the near future, I can see stability sa'yo, which is good. Seven of Wands, this is the energy of your person na ito yung sasabihin ko sa'yo kung mamimili ka dun sa person, sa choices, kasi merong choices, doon ka sa kaya mong tanggapin sa kung ano siya, doon sa mga negative traits niya, and whatsoever. Masyado kasi mabait ang Libra eh. Minsan, may ugali pa yung Libra na kung sino yung hindi pa nila gusto, dun pa magpapakyot. Alam mo yon. Tapos kung sino yung gusto nila, talagang dun pa yung parang wala lang. Kung hindi iiwasan, kunwari, no pansin, sungit-sungitan, gano'n. Kung sino pa yung gusto talaga nila. Tapos kung sino yung hindi gusto, dun pa nagpapakitang, alam mo yun, papakyut or whatsoever. Kasi maybe you like the feeling na ikaw ay ina-admire na itong taong to. You know what I mean? Medyo weird sa part na yon. But anyway, eto parang advice sa'yo. Kasi with the Seven of Wands, kung sino yung tanggap mo, kung ano yung pangit sa kanya, ano yung hindi mo gusto talaga sa kanya, I mean, hindi magugusto ng mga tao sa kanya, pero for you, tanggap mo yon, doon ka. Okay? Pero if you are someone, nakaharap mo yung tao, tapos nakikita mo yung mga negative sa kanya, tapos behind your back, or pag nakataligod yung tao, ang dami mong pangit na masasabi sa kanya, wag ka doon. Pagkaharap mo siya, okay, tanggap kita. Pero pag nakatalikod na siya, dami mo sinasabi, wag ka doon. Okay? Parang yun yung advice. Kasi, pwede mong ayusin ng konti ang isang tao. Or pwede mo siyang maayos ng konti, bahagya, sa kanya. Mas magiging mas better. Pero kung ano siya, yun talaga siya eh. Okay, nagiget mo yung point. Ito kasi, I will explain you this sa picture na to. You over the Seven of Cards. So, alimbawa ito, arenola, bowl, toilet bowl. Imagine your person being the toilet bowl. Pwede mo linisin, pagandahin, pero kung tingin mo talaga sa kanya, bowl, na marumi, parang ganyan. Mamaya marumi na naman. Parang ganon. Wala talaga eh. Pero kung makikita mo siya as a toilet bowl, tapos ang nakikita mo sa kanya yung purpose niya, mas yun yung nakikita mo, yung magandang side ng toilet bowl. Yun yung mas better, di ba, na mas piliin mo pagdating sa love. Sana nagigets mo. Kasi medyo mahirap siyang i-explain. But anyway, ganun yun sa person. Di ba? Pwede mo siyang ayusin, pwede mo siyang kumbaga may mga mabaguhin ka sa kanya, halimbawa yung ugali niya, o huwag ka naman masyadong palamuragan o ganyan. But then, yung overall, siya pa rin, tanggap mo kung ano siya, doon ka. Diba? Hindi yung person na tatanggapin mo, pipilitin mong ayusin,
Pero may mga bagay talaga siyang hindi maayos. Tapos pagkatalikod mo, dami mo na naman naiisip na hindi maganda sa kanya, nai-stress ka lang. Huwag ka dun. Huwag ka dun. Or pag nakatalikod siya, iba yung kinikwento mo sa mga kaibigan mo. Wala naman sila magagawa sa buhay mo, yung mga kaibigan mo. Wala naman sila magagawa. Ikaw pa rin may hawak ng buhay mo na yan eh. Kahit ako, wala rin ako magagawa. 'Di ba? Yung iba magpapareading sila sa mga guide, yung mga katulad ko, mga papatarot reading, hoping na magbabago yung buhay nila sa future. Kaya they want to know the future eh. Gusto nila magpa-tarot reading kasi gusto nila malaman kung ano ba, ganito ba ako, magiging maganto ba ang future ko. Gusto mong ayusin ang future mo, you need to fix your present first. Kasi honestly, hindi na, yung future, mababago lang yan dahil mo. At kami, mga tarot readers, I don't know sa iba, pero ang mababasa namin sa tarot is kung ano yung ginagawa mo sa present at anong possible outcome nito. So kung gusto mong kaya ang masasabi ko sa inyo, guys, ang tarot nababago ang future. Kaya nga sinasabi ko, validity lang yan, 6 months. So within 6 months, kung ano yung na-reading sa amin sa iyo, hindi mo nagustuhan yung reading na yon, meron kang kailangan baguhin. Halimbawa, hindi mo nagustuhan yung kinalabasan ng reading. Ibig sabihin, baguhin mo yung pamumuhay mo. Baguhin mo yung mga choices mo sa buhay para maging maganda yung outcome. Kaya dapat talaga, pag magpapataro reading ka, may advice, may guidance. Kaya nga ito, pinaka-guide mo to. I don't know kung sino yung mga readers na hindi naman ako nagpa-reading dun sa iba. I don't know doon sa mga ibang readers, pero they are saying na ganito, ganyan, ganito future mo, yayaman, ganito. Kung ano mga sinasabi, guys. Walang ganun. More on ang tarot advice. Sa astrology, yan, medyo malawak-lawak pa yan eh. Kaya nga ako pag nagpapa-reading ako, I highly suggest astrology talaga. Mas malawak yung information na mababasa dyan. But, yeah. Alam mo kung bakit ko sinasabi itong mga to? Kasi majority sa inyo, mga pangit yung choices na pinipili. Kung sino pa yung hindi katanggap-tanggap or hindi makaayos-ayos, yun pa yung pipilitin ayusin yung isang tao na gano'n na talaga. Yung iba dyan, nakaranas na ng ibang love life failure sa love life, paulit-ulit lang din naman ang istorya. Kasi, nandun sila sa ang gusto nilang bumalik, yung ganito, ganyan. Ang gusto nilang person, yung ganito. Dispenghado ba yung tawag? Hindi ko talaga masabi. Anyway, sana nabigyan ko kayo ng guidance. I'm here as a guide. Please do watch my video, guys, dun sa Facebook. Kung paano ako kinausap ni Lord. Kung ano yung boses niya. Kung ano yung binigay niya sa akin mission or what sinabi ko dun. But anyway, ayan. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.